Acts 19, the Acts 19, 23 to 27, yung napag-aralan po before, basahin ko na lang po, verse 23, about the time there arose no little disturbance concerning the way, for a man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the craftsmen. This he gathered together with the workmen in similar trades and said, Men, you know that from this business we have our wealth. And you see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people, saying that gods made with hands are not God. And there is danger not only that this trade of ours may come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all Asia and the world worship. So yung mundo po nila dati is madami pong Diyos, Diyos-Diyosan. Madami pong Diyos-Diyosan at isa na po doon si Artemis of Ephesus. So kanya-kanyang lugar may kanya-kanyang Diyos-Diyosan na minsan maraming Diyos-Diyosan sa isang lugar, pero may order, may hierarchy yung Diyos-Diyosan. At sa paligid ng kanilang paniniwala, merong mga kumikita. So nung pagdating ng gospel sa Ephesus, nagkagulo dahil nga madaming naniwala sa gospel. Pag madaming naniwala sa gospel, ang problema ni Demetrius at ng mga kumikita sa maling pananampalataya ay mawawalan sila ng kita. So yung business na sumusuporta sa maling pananampalataya ay mawawala kung ang mga tao ay hindi na sasamba sa Diyos-Diyosan. So yun yung kaguluhan na sumunod dahil gumawa ng kaguluhan si Demetrius. Sinabi niya na kinumbis niya yung mga tao na kailangan natin gumawa ng paraan. So ang ginawa nila is nag-riot. So alam mo yung kaguluhan, minsan may gagawa ka lang ng isang maliit na kaguluhan, titingin yung madami hanggang sa madadamay sila, mahihina sila, at meron ng kaguluhan na hindi naman naiintindihan. Pero nakita natin sa verse sa may mga tao na nagmedel para hindi na matuloy yung kaguluhan. Kasi itong tao nakikisigaw lang, nakikigulo lang na sinasabing great is Artemis of the Ephesians. So sinasabi nila si Artemis ang pinakamagaling, si Artemis ng Ephesus ang ating Diyos. So yung iba nakisiksigaw lang, wala namang alam kung ano yung mga issue. So nagkakagulo. Kaya yun, nagkarayo. So yun yung pinanggalingan natin at papasok tayo ngayon sa ating pasahe sa Acts 20 verses 1 to 16. So remind lang natin na ang previous na pangyayari is nangyari sa Ephesus. So ito po yung mapa ng missionary journey ni Paul's third missionary journey. So galing po siyang Antioch, ngayon nasa Ephesus po siya. Yung may yellow arrow na nakatutok. So basahin po natin yung verse 20. Ginagamit ko po ay English Standard Version. So chapter 20 verse 1. After the uproar ceased, so nung tumigil na po yung kaguluhan, kumalma na yung mga tao, Paul sent for the disciples. So, pinatawag po muli ni Paul yung mga Christian sa Ephesus. So, pinatawag po niya yung church. And after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. So, Macedonia, binigyan po ng pula para matandaan natin yung mga lugar. Titingnan natin sa mapa maya-maya. When he had gone through those regions, so Macedonia po is area, no? Medyo malaking area.
when he had gone through those regions and had given them much encouragement, lagyan ko din po ng green ulit, so encouraging them, then much encouragement, he came to Greece. Pumunta siya ng Greece. There he spent 3 months, and when a plot was made against him by the Jews as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia. So in 3 months po siya sa Greece, most likely sa Corinth. Kasi po sa Corinth yung kaguluhan. yung, di ba, kaguluhan sa Ephesus. So sa chapter 18, ang kaguluhan po is sa Corinth, which is sa Greece. Sa Corinth na yung mga Jews na gusto siyang ipapatay, gustong gumawa ng trouble para kay Paul. Ang problema, nung sa chapter 18, hindi sila pinakailaman ni Gallio. So, sa chapter 18, verse 17, ang sabi dito, and they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of tribunal. But Gallio paid no attention to any of this. So, ayaw ni Gallio makigulo sa mga gulo ng Hudyo tungkol sa kanilang mga sariling batas at saka sa kanilang sariling simbahan. So, yun din po yung nakasalubong ni Paul nung nung bumalik siya sa Greece, which is included ang Corinth, yun din po, guguluhin din siya ng mga Jews. Meron silang plot na ginawa against kay Paul nung siya ay paalis na. So, ang ruta niya sana is from Corinth, papunta diretso siya ng Syria, inisip niya na lang na bumalik ng Macedonia. So si Sopater the Berean, son of Pyrrhus, accompanied him. So kasama po niya si Sopater. And the Thessalonians, galing sa Thessalonica, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians Tychicus and Trophimus, they went on ahead and were waiting for us at Troas. So Sopater, ang posibleng nakasama ni Paul dito ay si Sopater, sure, nakasulat, at saka si Luke, yung author. At hihintayin na lang nila itong mga kasama na una na sa Troas. Si Sopater, si Paul, at saka si Luke is magkakasama. So yung mga kasama nilang iba, this went on ahead and were waiting for us at Troas. But we sailed away from Philippi after the days of the unleavened bread. And in 5 days, we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. So yung travel po from Philippi to Troas is na-record sa mga naunang pasahe na 2 days lang. So ito po yung nag-indicate na medyo masama ang panahon noong nagta-travel sila. Papuntang from Philippi to Troas. So tingnan po natin yung map. So ito po, yung nanggaling sila sa Ephesus, yung nakita nyo naman kanina kung saan yung Ephesus, pumunta sila ng Macedonia. Tapos pumunta sila ng Greece sa Corinth. So yun po, may 4 na araw po tayo, makikita nyo po yung mga lugar. Yung isa Philippi, yung isa nakaturo sa Corinth. So ang pinanggalingan nila is Ephesus. Pumunta sila ng Macedonia, yung area na yan. So most likely sa Philippi at saka sa Thessalonica. Then, sa Corinth yung kaguluhan. Sa Corinth yung naging kaguluhan, then supposed to be from Corinth, magsisail na siya diretso ng Syria. Yung Syria po nasa right side, na malayong malayo. So, Corinth to Syria sana ang diretso. Pero nung may binabalak yung mga Hudyo para sa kay Paul, bumalik siya ng Macedonia. So, nakita po natin sa red line na bumalik po siya ng Macedonia. So, ma-appreciate po natin yung journey ni Paul. So, pagkatapos po sa galing Philippi, so which is inside Macedonia, pumunta po sila ng Troas. So sa Troas po yung susunod na verses. So, ito po. Verse 7, chapter 20, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, so ito po yung simpleng salita na linggo.
sinasabi ni Luke na linggo. On the first day of the week, linggo, magsisimba sila. So, iba, tayo naglo-Lord's Supper, naglo-Lord's Table, nagbi-breaking of bread sa simba. So, ito po ay yung worship ng church sa Troas. So, Paul talked with them, intending to depart on the next day. And he prolonged his speech until midnight. Masipag po si Paul magturo. Masipag po si Paul magsalita. So, ito yung nangyari. So, there were many lamps in the upper room where we were gathered. So, kasama po si Luke at saka si Paul, kasama yung ibang mga tao, yung kanilang group, pati po yung mga Christians sa Troas, nandun po sila sa upper room. And the young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer. And being overcome by sleep, he fell down from the third story and was taken up dead. So may connection po yung madaming lights. So there were many lamps in the upper room where we were gathered. So kung medyo magkakalapit naman po yung edad natin. So alam natin na nung bata pa tayo, pag walang kuryente, either kandila o anong tawag dyan? Yung may gas, di ba? Yung nakakaitim ng kulangot. Yung lampara na ginagamit, yung may oil na lampara na sinusunog is fume siya. Parang nakakaantok siya o nakaka-apekto. So yun ang sinasabi ng mga nag-aral na nakapagpatulog sa Eutychus. So hindi lang siguro si Eutychus ang inaantok, pero si Eutychus yung nakatulog at nakaupo pa siya sa bintana. Siguro doon dumadaloy lahat ng usok, ng fumes, kaya siya nakatulog at nahulog siya. Nakatulog siya ng malalim at nahulog siya. And being overcome by sleep, he fell down to the third story and was taken up dead. So third story, mahulog ka, patay ka. But Paul went down and bent over him and taking him in his arms, said, "Do not be alarmed, for his life is in him." So hindi po in-emphasize na miracle siya, pero miracle siya. At sinasabi po ng iba na baka buhay talaga or something, pero si Luke po ay isa pong doktor. So alam po niya ang patay ay patay. So hindi po yung iba nagsasabi na baka ano lang, na nawalan ng malay. Hindi po. Si Luke is doctor, alam niya kung namatay ang tao. And ito po is milagro na kung saan ang isang tao na natutulog sa sermon ay at namatay dahil sa haba ng sermon ay binuhay para tapusin ang sermon. So and when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them long while until daybreak. So supposed to be sa church, pagkatapos ng preaching sa kayong Lord's Supper. So makikita po natin dito na on the first day of the week, when nung gathered sila doon sa na nagsimba sila, supposed to be to break bread. So ang speech ni Paul ay umabot ng until midnight. So hindi ko natin alam kung kailan nagsimula, pero inabot ng hating gabi, nahulog si Eutychus, at nabuhay si Eutychus na maguli sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos na milagro through Paul. Saka pa lang sila, sa verse 11, nag-broken ng bread. Saka pa lang sila ng Lord's Supper nung nabuhay si Eutychus. So malamang lampas na hating gabi nang nag-Lord's Supper sila. Pagkatapos ng Lord's Supper nila, hindi nag-benediction si Paul. Nagpatuloy pa rin siya hanggang sa magliwanag. Pagkaliwanag, saka siya umalis. And they took the youth away alive and were not a little comforted. So malaking kagaanan sa lahat na buhay. Despite ng aksidente, despite ng pagkahulog, buhay si Eutychus. At malaking kagaanan ng loob yun sa mga nagsimba, sa mga kapatiran sa tropa. So yun po yung nangyari. Okay, so verse 13, but going ahead to the ship, we set sail for Assos, intending
to take Paul aboard there, for so he had arranged, intending himself to go by land. So, ang plano po ng grupo is maglayag papuntang Assos. Gusto lang isama si Paul. Pero may ibang arrangement si Paul. Si Paul ay nag ah, nag si Paul ay hindi naglayag. Siya ay ah, nag-travel sa lupa, sa loob lang sa land travel lang ginawa ni Paul. And when he met us at Assos, we took him on board and went to Mitilene. So nagkita lang po sila sa Assos at sabay silang naglayag papuntang Mitilene. And sailing from there, we came the following day opposite to Chios. The next day we touched at Samos, and the day after that we went to Miletus. For Paul had decided to set sail past Ephesus so that he might not have to spend time in Asia, for he was hastening to be at Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. So ito po yung mapa ng ano nila, galing po ng Troas. Ito po yung mapa. So from Troas, si Paul bumaba by land to Assos. Pagkatapos, sabay na silang naglayag, yung mga kasama ni Paul is naglayag papuntang Assos, from Troas to Assos. Pero si Paul inland. Then, pag galing Assos, pumunta ng Mitilene, nakaturo po sa Yellow Arrow. Pagkatapos po ay sa Chios. Pagkatapos naman po ay sa Miletus, yung naka-horizontal na arrow, Miletus. So ito po ay lampas ng Ephesus, kung saan manggaling. Kasi ayaw na ni Paul na matagalan siya sa sa Ephesus. Okay? So bakit kasama ni Paul bakit malaki yung grupo? Bakit malaki yung grupo ni Paul? Ang sabi po ng mga nag-aral is si Paul ay may daladalang relief para sa church sa Jerusalem, kung saan merong famine at kailangan ng tulong. So at the same time, ito rin po yung paraan ni Paul na mag-present ng gift ang mga Gentiles sa mga nangailangan na Jews sa Jerusalem para maging united ang church. So iisa lang ang church, iisa ang gospel, iisa yung tinatawag na grupo ng The Way, iisa yung Christianity. Iisa lang yung simbahan. Although, nagmamanifest siya sa maliliit na congregation. At kasama po ni Paul yung grupo niya na may galing Thessalonica, may galing Berea, may galing Philippi, may galing Asia, para po may representation yung pagpunta nila sa Jerusalem. So, hindi lamang na may leader or may official yung mga church ng Gentiles na pumunta at nakiramay sa struggle ng church sa Jerusalem, pero nandun din po yung audit. Kumbaga, binabantayan nila, sinisigurado nila na yung contribution ng simbahan nila is makarating kung saan may testimony, may witness si Paul na inihatid niya ng maayos yung gift ng mga churches. So yun po yung doon. So sail past Ephesus, ayaw na po ni Paul na ma-back down pa siya or matenga siya sa Ephesus. Kasi nga po, baka magturo na naman siya, may makita naman siya pangangailangan, at saka po nagmamadali siya. So may kailangan siyang deliver na gift para sa Jerusalem Church galing sa mga Gentile churches. At meron po siyang anong tawag dyan? Panata? Kalimutan ko yung word. Basta panata, kung sa Tagalog, meron po siyang panata na pinledge sa Diyos na kailangan niyang gawin sa Jerusalem. So, diyan po nagtatapos yung ating passage. So, ang gusto ko pong fokusan is yung reason ni Paul na despite sa kung ano yung ginagawa niya, meron po siyang heart para i-encourage yung churches. So kuha po tayo ng tatlong sagot kung sino man.
konti lang naman tayo. So, tatlong sagot. So, paano ba tayo ma-encourage or paano ba tayo ma-encourage? Kasi po, nakita natin sa passage natin sa una na ang ginagawa lagi ni Paul is encourage niya yung mga churches. So, ako po ba magtuturo o magbo-volunteer na lang?